yung request ninyo mga palangga at i-level up natin yan. Lalagyan natin yan ng flavor at pabitakin natin yan. Kunting recipe lang yung gagawin natin ngayon kaya wag na nating patagalin yan. Simulan na po natin. So dito ay meron akong 5 piraso ng large na itlog. At paghiwalayin ko lang po yung egg white at saka yung egg yolk. At kailangan po ay malinis lang po yung bowl na paglalagyan natin ng ating egg white. At pagkatapos ay uunahin natin gawin yung ating cake butter. Para sa ating cake butter, gagamit tayo ng 5 piraso ng ating egg yolk. At haluin lang po natin yan ng kaunti. At isunod na natin ilagay dito yung 3 tablespoon ng ating white sugar. At maglagay tayo dito ng 100 grams ng butter. Buttercup po yung gamit ko. Ayan mga palangga. At isunod na din natin ditong ilagay yung ating 1/4 cup ng ating oil at 1/2 teaspoon ng ating asin. At tunawin lang po natin itong ating butter. Madali lang po naman itong tunawin mga palangga. At pag natunaw na po natin yung ating butter ay magsala na po tayo ng ating 1 cup ng ating cake flour. At pagkatapos ay maglagay ako dito ng 3 tablespoon ng ating cornstarch at 1/2 tablespoon ng ating baking powder. At pagkatapos ay haluin lang po natin yan. Ayan, at maglagay tayo dito ng 1/2 cup ng ating tubig. At haluin lang po natin yan hanggang sa kuminis yung ating mixture at pwede po natin itong salain para maging makinis talaga yung ating butter. Ayan, at isit aside lang muna natin ito. Gagawa na tayo ng ating mirang. So dito, ito na po yung ating egg white at maglagay lang po ako dito ng 1/4 teaspoon ng ating cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar mga palangga, ay pwede na lang kayo ditong maglagay ng 1/2 teaspoon ng ating suka. At batihin lang natin ito hanggang sa magbubbles at kuminis ng kaunti yung kanyang bubbles at pwede na tayo nang maglagay ng ating white sugar. At pagkatapos nating nailagay lahat yung ating asukal, ay batihin lang natin ito mga palangga hanggang sa tumibay yung ating mirang. At sa ating paghalo dito ay wag lang po nating i-overmix. Pag nakikita natin na nawala na yung kulay ng ating butter na nag-well combine na, ay tama na yan mga palangga. At dito ay mag-add lang ako ng 1/2 teaspoon ng ating pandan flavor. At kunting halo lang yung ginagawa ko para hindi na mag-well combine yung kanyang flavor or kanyang kulay, para maging manipis lang po yung ating kulay dito. At habang inilipat ko na yung ating mixture dito sa ating pan, ay nagpainit na nga pala ako ng ating oven. Nagpreheat na po ako ng mga 5 minutes sa ating oven para po maging mainit talaga yung ating oven bago po natin ito isalang.
Ayan, up and down po yung init ng ating oven. At ito yung ating time baking sa ating video screen. At pagkalipas ng 25 minutes na bumitak na yung ating cake at na golden brown na. At dahil maliit lang naman yung ating recipe at para maluto talaga yung loob, hindi po siya mag-deflate, hindi po bumagsak, ay inilipat ko na yung init ng aking oven ng nasa 180 degrees Celsius. At tapusin lang po natin yung nasit natin na minuto bago po natin buksan, bago po natin galawin yung ating cake. Huwag lang po tayong bukas sa ating oven para po hindi bubagsak yung ating cake. Ayan ang mga palangga, luto na po yung ating pandan butter chiffon cake. Niluto ko to mga palangga sa loob ng 60 minutes, bali 25 minutes sa init na 200 degrees Celsius at 35 minutes sa 180 degrees Celsius ang init ng ating oven. At pag lumamig na ay pwede na po nating tanggalin po sa ating pan. Sana makagawa kayo nito mga palangga at ma-perfect din. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating video recipe ng ating tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye.